Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo matuto sa ating aralin ngayon? Itutok na sa aking YouTube channel, Teacher Leon TV. Walang bata maiiwan. Week 8 ESP 3. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagiging handa sa sakuna. Handa ka na bang matutunan o matutuhan ang ating aralin ngayon, mga bata? Ngayon ay ating isa-isahin, tatalakayin, aalamin at pag-aaralan ng mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng mga sakuna at kalamidad. Maraming katangian ang may pagmamalaki ng sangbatang Pilipino na katulad mo. Minsan na hindi mo ito napapansin dahil iniisip mo na pangkaraniwan lamang ang mga ito. Pero sa panahon na nakalilimot ka na at sinasabihan ka ng mga tanda na teka muna anak, mukhang nakalimutan mo ng maging handa sa oras ng sakuna at kalamidad. Ano-anong mga bagay na pinaghahandaan ng mga tao sa mundo? Sino makakasagot? Kalamidad. Ito ay mga pangyayari na hindi natin inaasahan na nagdudulot ng pagkasira ng ating mga ari-arian at minsan ay pagkasugat, pagkakasakit o pagkawala ng buhay. Kaya naman dapat ito paghandaan. Ano mga bata ito? Anong kalamidad sa sakuna ito? Napakita sa larawan. Ito ay sunog. Ito naman ay baha. Pangatlo ay landslide. Pang-apat, bagyo. Pang-lima ay dol. Paano mo masasabing handa na tayo sa sakuna at kalamidad ng bata? Ating pag-usapan, kahandaan sa sunog. Pag sinabing sunog, ang salitang ito ay maaaring isang sigaw ng isa o maraming tao at sinisigaw sila ng sunog dahil malamang ay may nasusunugan na bahay, gusali, ari-arian, pananim o iba pa may malaking epekto sa buhay ng ibang tao sa paligid. Kapag naririnig ng mga tao ang sigaw na ito, madalas ay kumikilos sila ng mabilis para mapulahin ang apoy. Ang sunog kasi ay mapangwasak na uri ng kalamidad. Di tulad ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad, ang sunog ay walang iniiwang gamit. At ang masaklap pa nga ay pati buhay ng isang o maraming tao. Wika nga, di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Sa paniniwalang mayroon pang titirang gamit kapag nanakawan ka. Kumparas kung ikaw ay nasunugan at totoo naman ito. Bagaman ay ayaw natin mangyari ang manakawan, pero kung ihahambing sa sunog,
ay mas pipiliin pa natin ang manakawan kaysa sunugan. Mga dapat gawin pag may sunog. Paghanda bago ang sunog. Gaya ng nabasa sa taas, kadalasan hindi natin namamalayan ng sunog. Kaya naman kung sakaling ito ay mangyari, maaaring magplano ng maaga ng inyong fire escape plan sa bahay. Itipo ng pamilya at pag-usapan ito. Paghanap ng dalawang labasan sa inyong bahay na malayo sa apoy o usok. Turuan ng maliliit na bata na hindi dapat magtago kapag may sunog. Siguraduhin na madaling maalis ang mga bintana. Maglagay ng smoke alarm sa loob ng bahay. Ilagay sa isang bag ang lahat ng importanteng dokumento o kaya naman magkaroon ng digital copy nito. Maglagay ng fire extinguisher sa loob ng bahay. Paghanda habang may sunog. Kung tanaw mo na ang makapal na sunog sa loob ng iyong bahay, takpan ng ilog ng basang tela at bumapang na mabilis palabas. Kung inabot ng apoy ang iyong damit, ang dapat mo gawin ay i-roll ang sarili sa sahig. Gawin ito hanggang sa mapatay ang apoy. Kung hindi mabuksan ang pinto, agad na pumunta sa pangalawang labasan. Kung may oras pa, kukuha ng malaking towel at basahin ito. Ito ang gawing pantaklong sa sarili habang lumalabas ng bahay. Tumawag agad ng rescue. Maging mabilis ang kilos at maging kalmado. Paghanda pagkatapos ng sunog. Hintayin ang signal ng mga rescuer kung maaari nang pumasok sa inyong bahay. Sundin sila dahil sila ang nakakaalam kung ligtas na bang puntahan ang inyong bahay. Magsagawa ng inventory para sa lahat ng bagay na nasunog o nasira. Bantayan ang mga tulong na paparating sa inyong lugar. Baha. Kung dapat gawin bago habang matapos ang isang bagyo o baha. Bago bumagyo o bumaha, i-check ang mga parte ng bahay. Ayusin ang masirang bahagi. Baba ang mga babasaging gamit sa sahig. Maghanda ng emergency, go bag o ibalde. Makinig sa radyo o TV para sa mga balita ukol sa bagyo. Alamin ang mga emergency numbers na maaaring tawagan. Alamin kung saan evacuation center sa inyong lugar. Habang bumabagyo o bumabaha, makinig sa radyo o TV para sa mga balita ukol sa bagyo. Huwag hayaan ang mga bata na maglaro sa ulan. Ihanda ang pagkain upang hindi ito masira. Minom lamang ng malinis na tubig. Kung hindi sigurado, pakuluan ito hanggang 2 minuto. Huwag buksan ang kagamitang na baha tulad ng gas o electrical appliances. Kung hindi kinakailangan, huwag lumabas ng bahay. Mag-ingat sa mga lumilipad na bagay. Huwag pumunta sa tabing ilog o dagat pati sa mga lugar na maaaring mag-landslide. Tumawag o humingi ng tulong kung nasugatan. Iwasan ang mga lugar na may baha. Maaari itong makakuryente ang matulot ng sakit. Evacuate kung kinakailangan. Sundin ang protocol ng inyong barangay. Pagkatapos bumagyo o bumaha, magsuot ng protective equipment tulad ng bota at gloves. Suriin mabuti ang iyong bahay bago bumalik dito. Mag-ingat sa mga hayop na maaaring nakapasok sa loob ng iyong bahay. I-report agad kung mayroong mga sirang electrical cable o linya ng telepono. Huwag buksan ang main power switch o magsaksak ng electrical appliances. Tumawag muna sa isang electrician. Suriin ang mga pagkain at itapon ang mga sira dahil sa baha. Ano ang aking dapat gawin matapos ang pagguho ng lupa? Lumayo sa lugar ng pagguho hanggat sabihin ng mga lokal na opisyal na ligtas ng pumasok. Makinig sa mga lokal na stasyon gamit ang madaling
dalhin para sa pinakahuling impormasyon sa emerhensya. Magbantay sa pagbaha. Mga baha ay minsan sumusunod sa pagbuho ng lupa at agos ng mga sukat. Ano ang akin dapat gawin matapos ang pagbuho ng lupa? Paghanap ng mga nasaktan at nakulong ng mga tao at hayop malapit sa pagguho na hindi pumapasok sa lugar ng pagguho. Tulungan ang mga tao na nangangailangan ng espesyal na tulong. Paghanap at ulat ng mga nasirang linya ng utility sa mga wastong otoridad. Suriin ang kondisyon ng inyong tahanan, daanan ng usok at kapaligid ng lupa para sa pagkasira. Tanin muli sa nasirang lupa dahil ang pagguho ng nadulot ng kawalan ng takip ng lupa ay maaaring pagmulan ng biglaan. Bago ang lindol, lumikha na isang plano para sa kandaan. Siguraduhin alam ng buong pamilya ang gagawin kung may lindol dahil ang lindol hindi mo mapipredict o mahuhulaan. Ito ang sakuna, hindi natin mahuhulaan kung kailan mangyayari o naganap. Tukuyin ang lugar kung saan dapat magkita-kita ng mag-anak pagkatapos ng lindol dahil maaaring mawalan ng komunikasyon. Mag-ensayo tungkol sa drop, duck, cover, hold, and evacuate. Yumuko o bugpo, takpan ng ulo, humanap ng ligtas na lugar upang magtago, umawak sa matibay na bagay, at lumabas o lumayo sa gusali. Maghanda ng isang emergency o evacuation bag na naglalaman ng mas musunod. Food, tubig, pagkain, mga gamot at first aid kit, flashlight, batteries, power banks, cellphone o radyo, pito, ekstrang kasuotan at mga personal na gamit. Babaan lahat ng mga babasagin at mabibigat na bagay na nasa mga parador. Kasulukuyan o habang lumilindol, yumuko o mupo at takpan ng ulo, manap ng ligtas na lugar upang magtago, umawak sa matibay na bagay at iwasan ng mga bagay na maaaring mahulog, lumayo sa mga bintana at mga disalamin ng mga bagay o usali, manatili sa ligtas na lugar. Tapos ng lindol, dahan-dahang lumabas ng bahay o gusali. Punta sa ligtas na lugar malayo sa gusali, mga punong kahoy o poste na makawat ng kurente. Siguraduhin walang anumang galos o sugat. Kung meron man ay lapatan agad ng first aid o paunang lunas. Siguraduhin nakapatay ang mga ilaw at walang nakasaksak na anumang dikuryenteng gamit o appliances. At nakasara ang mga gripo at liquefied petroleum gas o LPG bago bukas. Huwag gumamit ng kandila o gasera. Kung nakulong sa loob ng gusali, gumawa ng paraan upang makaagaw ng tensyon gamit ang pito o cellphone. Maaaring lumikha ng ingis pamamagitan ng pagtutok sa dingding ng gusali. Kung malapit sa dagat, maghanda sa paglikas upang makaiwas sa simpleng pagkakaroon ng tataas ng mga alon o tsunami. Maging handa sa mga inaasahang aftershocks. Lagi natin tatandaan na pagiging handa sa lahat ng oras ay nakaliligtas ng buhay. Kasabay nito ang pagiging kalmado at pagkakaroon ng presence of mind at common sense. Ngunit ang pagdarasal sa dakilang lumikha, ito ang pinakamainam nating gawin hindi lang sa oras ng kalamidad o sakuna, kundi sa lahat ng panahon. Ligtas ang may alam, ngunit kalmado ang nagdarasal. Gawain at pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang larawan na nagpapakita sa paghahanda sa anumang sakuna at kalamidad. Lagyan mo naman ang X kung hindi, gawin ito sa iyong sagutan ng papel. Ang una ay check. Ang pangalawa ay X. Ang ay check. Ang apat ay X. Panglima ay check.
Gawain 2. Itambal ang larawan sa angkop na katawagan nito. Una, bagyo. Pangalawa, lindol. Pangatlo, landslide. Pang-4, baha. Pang-5, sunog. Alin sa mga larawan nito sa ibaba ang angkop tawagan dito? Ang unang larawan pa ay ano? Ito ay baha. Pangalawang larawan ay sa lindol. At pangatlong larawan ay sa sunog. At pang-4 na larawan ay sa bagyo. Pang-5 larawan ay sa landslide. Gawain 3. Gumawa ng isang panalangin para di na tayo makaranas ng kalamidad sa bansa at milayo tayo sa panganib. Gawain 4. Magsagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa kahandaan sa mga kalamidad at sakna. Ilaging tatandaan, pag-aral lang mabuti upang ang buhay mo ay bumuti. Maraming salamat po.